Napatingin si Isabel kay Alexander at natulala. Gusto nitong magsimula ulit. Pinagsisihan na kaya ni Alexander ang lahat ng ginawa niya sa akin. Inagaw niya ang kamay niya at umatras ng ilang hakbang mula dito. Anong sinasabi mo, Alexander? Nabalot ng pagkadismaya si Alexander habang tinitingnan ang reaksyon ni Isabel. Ilang sandali pa at napabuntong hininga siya. Alam kong hindi ka naniniwala, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Paano? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bakit ako? Kasi nakagat ni Alexander ang kanyang labi na tila mukhang frustrated. Alam mo kung bakit? I like you, Isabel. Isang bomba ang narinig ni Isabel. Humakbang si Alexander palapit sa kanya at hinalikan siya ng marahan, ngunit mariin. Napakaganda mo. Sa akin ka lang, Isabel. Napaungol si Isabel nang bigyan siya nito ng mapanuksong halik sa kanyang labi. Hindi sinasadyang napadpad ang kanyang mga kamay sa malambot nitong buhok. Hinawakan ni Alexander ang likod niya at hinalikan siya ng banayad. Iyon ang pinakamainit at pinakamatagal na halik na ibinigay nito sa kanya. Nagdikit ang kanilang mga katawan. Hindi ko akalain na gagawin ko ang lahat ng ito para sa isang babae. Sabi ni Alexander habang ang mga mata ay nakatutok sa madilim na kalangitan. Noong gabing iyon, natulog sila sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno sa dalampasigan at umaalingaw-ngaw ang apoy sa tabi nila. Hindi pa rin ako makapaniwala, Alexander. Ngumiti si Isabel at isinandal ang ulo sa dibdib ni Alexander. Ikaw ang pinakadelikadong lalaki na nakaharap ko sa buong buhay ko. Pero nakahiga ka ngayon sa tabi ko. Tumawa si Alexander habang hinahaplos niya ang likod ni Isabel. Hindi ko alam, pero masarap ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Ako rin, Alexander. Salamat nga pala sa pagdala sa akin dito. Pwede ba kitang tanungin? Oo naman. Alexander, bakit ako? Maaari kang magkaroon ng kahit na sinong babae. Hindi ko alam kung paano ito i-describe. Naiiba ka sa ibang babae, Isabel. Kung ganon, bakit mo ako sinaktan? Because I don't break my principles. Nakita mo sa sarili mong mga mata na kahit kapatid ko ay hindi ko pinagbigyan. Mahal na mahal mo ang kapatid mo. Hindi siguro, sabi ni Isabel. Siya lang ang meron ako, sagot ni Alexander. At kapatid ko lang din ang meron ako, nag-aalangang sabi ni Isabel. At tiningnan niya ng masama si Alexander. So, anong inaasahan mo sa akin? Mariing tanong ni Alexander. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin sa kanyang kamay na nakapatong sa tiyan ni Alexander. Gusto kong iligtas ang buhay ng kapatid ko, Alexander. Ilang segundo ang lumipas habang hinihintay niya ang sagot ni Alexander, pero nanatili itong tahimik. Alexander, magsalita ka. Pagod na ako. Magaspang nitong wika at mabilis na bumaba ng duyan. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito tumigil. Iiwan mo ba ako mag-isa dito? Let's go. Hindi ka na bata, sabi nito at mabilis na naglaho sa gubat. Napatingin siya sa madilim na paligid. Ang kahoy na bahay ay ilang yarda ang layo mula sa dalampasigan. At ito ay sapat na malayo upang tumagal ng ilang minuto sa paglalakad. At ngayon ay kailangan niyang maglakad mag-isa sa madilim na kagubatan. Kung tutuusin, sa nakita niyang reaksyon nito, hindi nito ipagpapalit ang buhay ng kapatid niya. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga tauhan nito ang kapatid niya. Ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya alam
kung ano ang eksaktong nahanap ng mga ito tungkol kay Ned at Winnie. Sa pagkakaalam niya, nakatira ang dalawa sa isla. Tinahak niya ang daan papunta sa gubat, kung saan naroroon ang bahay nila. Ngunit bigla siyang nakarinig ng dagundong at natigilan siya. Ilang sandali pa, isa na namang kaluskos ang narinig niya. At sa pagkakataong ito ay malakas na ito, para kiligin siya sa takot. Anong gagawin ko? Nasaan na ba si Alexander? May narinig siyang sumipol at tumakbo ang dalawang hayop sa taong iyon. Umikot ang mga mata niya nang makita niyang tumalon ang dalawang hayop kay Alexander at parang mga sanggol na yumakap dito. Natawa si Alexander na bumagsak sa lupa habang nasa likod niya ang dalawang mabigat na hayop. Iniangat ni Alexander ang kanyang tingin at saglit na tinitigan si Isabel. Ngunit pagkatapos ay humagalpak ito ng tawa nang makita ang maputla nitong mukha. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Isabel at nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil sa takot. At ngayon ay pinagtatawanan siya ni Alexander. Hindi man lang siya nito binalaan na may mga alagang hayop. Nakita niyang patuloy itong tumatawa. Natakot siya, pero natutuwa ito. Pinigilan niya ang kirot sa kanyang puso. Ayaw niyang umiyak sa harapan nito. Tumalikod siya at naglakad papunta sa bahay. Hindi niya gustong manatili pa doon. Tinawag siya ni Alexander, ngunit hindi siya huminto at nagpatuloy sa paglalakad sa mga puno. Isabel, mali ang direksyon mo. Biglang may humawak sa kamay niya at hinila siya pabalik. Isabel, sabi ni Alexander at pinilit siyang tumingin. Tumingin ka sa mga mata ko. Matigas nitong sabi. Hindi nakakatawa, Alexander. Namumula ang ilong niya sa galit. Mabangis na hayop sila at hindi sila basta pusa. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mas okay pang kasama si Celso kaysa sa'yo. Hindi niya ako sinaktan kahit isang beses. At doon siya nagkamali. Putol ni Alexander. Nangibabaw ang galit sa mga mata nito. Nang banggitin niya ang pangalan ng kapatid nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako sinasaktan. Kaya ba nagkamali siya? Nagkamali siya. Kasi hindi kanya tinuturo ang patatagin. Inaalok niya sa'yo ang lahat ng gusto mo, Isabel. Pinaparamdam niya sa'yo na ligtas ka. Tandaan mo, hindi ganun ang buhay natin. Lumapit siya kay Isabel at hinawi ang buhok nito na tumakip sa mukha. Kailangan mong maging matatag, Isabel. Kailangan mong maging malakas upang malagpasan ang mga suliranin sa buhay. Bigo pa rin ako, Isabel. Mahigit 20 oras na tayo dito. Pero hindi mo ako pinagbigyan kahit minsan. Gusto kita, Isabel. Kumalat ang kiliti sa tiyan ni Isabel. Habang kinakagat niya ang kanyang ibabang labi, napalingon siya kay Alexander. Yan ba ang dahilan kung bakit naghuhubad ka? May panunuya niyang sabi. Sanay talaga akong matulog ng nakahubad, sabi nito at humarap sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. At gusto kong masanay matulog ng nakahubad kasama ka. Namula ang pisngi ni Isabel. Gusto ko ang maselan mong katawan, Isabel. Gumanti ng halik si Isabel. Gayon din ang nararamdaman ko, Mr. Spraggins. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa tabi mo. Hindi dapat, Isabel. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ni Isabel. Hindi ka dapat makaramdam ng ligtas sa tabi ko. Hindi ako mabuting tao, Isabel. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahulog sa iyo, Alexander. Kalimutan mo ang nararamdaman mo. Ngumiti si Isabel at muling gumanti ng halik. Napahagikik siya ng tawa nang mapaglaro nitong kagatin ang kanyang balikat. So, kamusta ang trip niyo ng demonyo mong asawa? Tanong ni Celso habang nagpapakain ng dayami sa kabayo. Napangiti si Isabel
nang sumagi sa kanyang isipan si Alexander. Hindi niya akalain na magbabago ito. Napakaamo nito. At pinrotektahan siya nito sa buong biyahe. Hindi pa niya nakita ang ganitong side ni Alexander. Nagustuhan lang niya ang paraan ng pag-ibig nito sa kanya. Sa tuwing lumalapit ito, nagustuhan niya ang banayad nitong halik at mapang-akit na boses. Nag-romantic dinner pa sila sa veranda habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Ilang beses pa itong nagluto ng pagkain para sa kanya. Ipinaramdam nito sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi siya makapaniwala dahil sa bilis na mga pangyayari. Ano ang nasa isip mo, Isabel? Pinukaw siya ni Celso pabalik sa kasalukuyan at binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Tinatanong ko kung kamusta ang biyahe niyo. Ngumiti si Isabel at inipit ang buhok sa likod ng kanyang tenga. Masaya, Celso. Masaya? Kumunot ang noo ni Celso. Tinapunan siya ni Celso ng ngiti bago siya sumakay ng kotse at nagsimula itong magmaneho. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at sinubukan ang lahat para maging komportable sa tabi ni Celso. Hindi siya sasama dito kung hindi siya nangako. Nangako siya kay Celso na magkakaroon sila ng magandang hapunan sa paborito nilang restaurant. Nais bumili ni Celso ng accessories at pagkain sa alaga nitong hayop. At dahil sa isang linggong business trip ni Alexander, hindi na siya nahirapang sumama kay Celso. Hindi nagtagal at pumasok si Celso sa bakanting parking lot at pinatay ang makina ng sasakyan. Bumaba sila at pumunta sa pet shop. Pagkatapos ng 2 oras na pamimili, ay pumunta sila sa maliit na restaurant na naghain sa kanila ng masasarap na pagkain. I'll be back in a minute. Tumayo si Celso at naglakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang waiter kay Isabel. Excuse me, ma'am. Ipinatong ng waiter ang isang papel sa lamesa. May nag-iwan ito para sa inyo. Bago pa niya matanong ang waiter, ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Kaagad niyang binuksan ang papel at binasa. Kamusta, Isabel? Kanina pa ako naghihintay nang lumabas ka mula sa mansyon. Ngayon ay nakahinga ako ng maluwag nang masulyapan kita pagkatapos ng 1 buwan. Lumingon ka sa kabila at makikita mo ko. Agad na napalingon si Isabel sa kaliwa at nakita niya ang isang lalaking naka-jacket. Diyos ko, Ned. Si Ned iyon, ang kapatid ko. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita niya ito ng malapitan. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nakarinig si Isabel ng mga yabag na papalapit. Ned, please, umalis ka na. Hinawakan ni Ned ang kamay niya at inilagay ang isang card sa palad niya. Ito ang aking pansamantalang numero. Tumango si Isabel at niyakap sa huling pagkakataon ang kanyang kapatid bago nagmamadaling lumabas. Mabilis niyang inayos ang kanyang mukha at buhok. Isabel, lumapit sa kanya si Celso nang makita siya nitong paparating. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Tinakot mo ko, Isabel. Saan ka ba nanggaling? Pinilit na ngumiti ni Isabel at ibinaba ang tingin para hindi nito mahalata ang namumula niyang mga mata. Pumunta ako sa CR. Ayos ka lang ba? Tanong nito at itinaas ang kanyang baba. Umiyak ka ba? Bakit naman ako iiyak? Mukha ka kasing malungkot. Tiningnan niya ng masama si Celso. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago sumunod sa kanyang mga hakbang. Kinagabihan, napatalon si Isabel sa gulat nang makita niya ang isang lalaki sa kanyang kama. Sorry, hindi ko sinasadyang gulatin ka. Sabi nito nang tumayo. Tinakot mo naman ako. Lumapit sa kanya si Alexander at ipinatong ang kamay sa puso niya. Natakot ba kita?
Marahan niyang itinulak ang kamay nito at naglakad papunta sa wardrobe. Naramdaman niya ang matinding titig nito sa likod niya. Napasinghap siya nang yakapin siya ni Alexander at dinala sa kama. Marahan siya nitong ibinaba at inayos ang sarili. Umiinom ka ba ng pills? Tanong nito habang hinihimas ang kanyang hita. Nakakaapekto yun sa cycle ng menstruation. Nahihiya niyang sabi at umiwas ng tingin dahil hindi siya komportable sa topic na ito. Kung ganon, gagawa tayo ng ibang paraan. Ayokong mabuntis ka. Napakabata mo pa para maging isang ina. Ayon sa edad mo, dapat may 5 anak ka na, Alexander. Napangiti siya nang lumambot ang matigas nitong hitsura. Mukha itong bata kapag ngumingiti. Ang sanggol ay katibayan ng 2 magkasintahan. Alexander, noon pa man ay gusto kong magkaroon ng anak sa taong mahal ko. Then, that person can never be me. Umigting ang panga ni Alexander at may kung anong bagay ang umigting sa kanyang mga mata. Isang beep ng telepono ang gumising kay Isabel. Napatingin siya kay Alexander na nakapulupot sa kanyang bewang. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan at inilayo ang sarili. Ayaw niyang maistorbo ang mahimbing nitong pagtulog. Malamang ay napagod ito sa business trip. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang screen. Nag-aalala ako sa iyo. Ang mensahe ay nanggaling mula kay Juliana. Ito rin ang babaeng minahal ni Alexander. Naaalala pa niya ang pakikipag-usap nito sa lalaki noon. Binasa pa niya ang ilang mensahe sa telepono. Alam niyang mali, pero gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang pagsisinungaling ni Alexander sa kanya. Nakauwi ka ba ng ligtas? Oo, sagot ni Alexander. Sana nanatili ka pa ng ilang araw sa akin. I wish the same. I miss you. Sagot ni Alexander. Napalunok si Isabel habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Talagang nagsinungaling ito sa kanya. 1 linggo itong may kasamang babae. Anong ginagawa mo? Inagaw ni Alexander ang telepono sa kamay niya nang mahuli siya nitong nag-i-spy. So, wala kang kasamang ibang babae? Nanginginig ang boses ni Isabel. Wala itong kinalaman sa'yo. Pumikit si Alexander at bumangon. Kinuha niya ang tuwalya at itinali sa bewang niya. Walang kinalaman sa akin. Alexander, asawa mo ako. Nanatili itong tahimik. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ayoko na kini-question ako, Isabel. Sabi niya, sabay buntong hininga. Pero gusto mo ng kasinungalingan. Alam mo ba, dapat sinabi mo sa akin ang kalokohang ito bago ka tumalon sa kama ko. Galit na sabi ni Isabel at dumiretso sa banyo. Kinaumagahan, bumaba si Isabel at dumiretso sa dining room kung saan nag-iisang kumakain si Celso ng almusal. Nang makalapit, ay binati niya ito ng isang napipilitang ngiti. Nakatulog ka ba ng maayos, Isabel? Oo, masarap ang tulog ko. Mapagkunwari niyang sagot at tumingin sa masasarap na pagkain na nakahain. Maupo ka at kumain, sabi ni Celso nang mapansin nito ang mga mata niya. Umupo si Isabel. Ikaw ba ang nagluto ng masasarap na pagkain na ito? Ako. Malalim ang boses na sabi ni Alexander mula sa likuran ni Isabel. Thank you guys for listening and watching.